Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa panabago na mga adventure natin pong ginawa sa aking pag-explore all the way Coron hanggang El Nido kasama ang Big Dream Boatman at ang maraming guests. Kaya tara, samahan niyo ko sa isa na namang punong-puno na exciting na adventure na ating nagawa kasama ang mga bisita at syempre ang ating pinagmamalaking kinilaw ay may papatikim natin sa kanila. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! What is it? Good morning! Yan, ready na sila. Kain. Kain po. Oy. Ready na. Ready. Ito ang aming kapitan. Yan. Yan. Kaya dong. Yan. Okay. Ay, ang aming tagaluto. At ang kanyang assistant, Jalo. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Good morning po. Precious Good natin. morning. Good morning. Ang ating leader, abalang-abala sa kanyang ginagawa. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Ayan. Ito ba? Isa sa mga guide. Hey, Jonathan. Fresh from El Nido. Lido from UK. Old from Tao. And so, waiting lang kami sa aming mga guests for today. 18. Let's go. Sa aming day 1 mga ka-adventure, nag-i-aim kami ng 3 hanggang 4 na destinations per day at syempre iba-iba. At medyo may kaunting ilangan pa sa mga kasama natin sa biyahe. Gawa nga ng first time din namin nagkita-kita, but along the way, kinokonek natin sa bawat isa yan. Yan ha. Gaya ng lagi kong sinasabi mga ka-adventure about sa karagatan or underwater scene na meron tayo dito sa Pilipinas, dahil nga Pilipinas ay kabilang tayo sa tinaguriang center of all the centers sa buong mundo na may pinakamayamang marine life na kung tawagin is Coral Triangle, at sobrang naaaliw talaga sila mag-snorkeling, at yung iba ay talagang ini-enjoy yung vibe ng dagat at yung makikita underwater. At lagi din nating sinasabi na kahit saang lugar man silang pumunta, ang lahat ng destinasyon at ang mga napupuntahan ay magkakaiba sa bawat isa. Ang kailangan lang natin gawin ay i-appreciate ang nature at ang tanging ganda nito. Kaya nga ang sabi nila, beauty is in the eye of the beholder. 18 ang aming guest na dala-dala at talagang sobrang ini-enjoy nila ang snorkeling dito sa atin dahil nga napaka-warm daw ng temperature ng dagat dito sa atin, unlike doon sa lugar kung saan sila nagmula. At lalong-lalo na yung pagpapakita natin ng clear visibility na meron tayo dito at talaga namang nakakainganyo na sumisid ng malalim lalo't may mga nakatingin. At syempre nag-i-impart din tayo ng kaunting kaalaman, basic thing about sa free diving. At ang isa pa dito ay may nakasama kaming marine biologist, so nag-add na naman ng panibagong kaalaman patungkol sa atin sa mga creature na namubuhay sa ilalim ng dagat kagaya nitong mga clownfish. Kaya sobrang talagang overwhelming at so much learning ang ating na-adapt along the way habang tayo ay gumagawa ng mga iba't ibang adventures. Raise your hand. Having restriction, food restrictions. All right. So since they have restrictions, so can we let them? At ang sabi nga ni Ken, pinapauna namin pakain ng pagkain. Yung may mga food restriction para nakakapili muna sila ng mga pagkain na makakain nila bago naman susunod yung mga walang restriction. At syempre tinuturoan din namin sila paano maghimay nitong crab. Pero yun nga, sabi nila huwag daw masyadong kumain ng maraming crab, baka daw kasi ma-adapt yung mentality ng crab.
Pagkatapos mananghalian, biyahe kaming muli ng mahigit 1 oras bago namin marating yung aming susunod na destinasyong pupuntahan sa Waling-Waling bago pa kami nagtungo diretso sa base camp. At ito palang mga lionfish mga ka-adventures, napakagandang tignan pero yun nga, venomous din ito at pieste sa ibang bansa. Dito lang naman talaga sa atin, hindi sila masyadong lumalaki. At itong mga kasama ko ay itinuturo ko sa kanila itong malaking sea cucumber, kaya lang karamihan sa kanila ay hindi rin ganoon kalalim sumisid, kaya itong si Daniel lang na isang Espanyol ang medyo nakaabot ng bahagya dito sa ilalim. Special. Oh, you like my special, huh? Yeah. Breakfast. So we serve coffee here. Alright. So just all you have to do is just find coffee, or if you have reception, you can search it in Google, and you will find a coffee shop like Jonathan Coffee Shop. Alright. So we have coffee. To fall in love anytime. Dahil naalaw kami kakabalibol mga ka-adventure, hindi na ako nakapag-video about dito sa island na kung tawagin is Coco Beach. Kaya nung pagka-umaga ay bumawi ako after ko maipakita itong mga pagkain sa almusal, ay nagtungo naman ako dito sa beach para ipakita ang ganda ng islang ito. At ang Coco Beach pala ay sakop po ng Barangay Bulalakaw, na ang kanipo ay nasasakupan din. Loose and then enjoy. At syempre mga ka-adventure, hindi papahuli yung ating pamamana kapag ka mayroong kaunting panahon na ako ay makapamana, ay tinitake ko rin po yan, dahil po ang mga nahuli ko ay atin ding isiniserve sa ating mga panauhing kasama sa biyahe. At sa aking unang pag-dive ay nag-ambush ako at nag-antay ng kaunti, at may lumapit na target. Sayang hindi lang naka-full load yung aking pong pana mga ka-adventure, kaya hindi rin naging maganda ang resulta. Sayang, malaguno pa naman sana. Hindi tinamaan ang ating unang tira mga ka-adventure, kaya pagkatapos kong magpahinga at mag-ipon ng maraming hangin ay nagsagawa ako ng panibagong pagsisid, at napansin kong may gumagalaw dito sa may ilalim ng soft coral reef, at yung na-confirm ko na ito pala isang cuttlefish or tauban, ay ito ang aking ginawa. Sobrang confident ako sa pagsisid ko dito mga ka-adventure, kahit lumalim ako ng bahagya, dahil kasama ko si Ken at tinitignan niya ako, and isa rin ito sa ating mga talagang na-confirm during convention na you have to plan your dive and dive your plan. Your own self is your own responsibility din. Alam mo na medyo risky ang pag-dive ng malalim at wala nakatingin sa'yo, wala kang dive buddy, so dapat isaalang-alang mo ang iyong laging pagsisid at pamamana, dahil nga hindi natin alam ang
pwedeng mangyari sa atin. At hindi ko pinansin itong grupo ng mga kitong dahil maliliit pa sila. So nagantay ako ng ilang segundo pa sa ilalim ng tubig at may mga lumapit pero maliliit pa rin. At ang hirap pala kapag nasanay na talaga tayong mag-aim ng malalaki, kapag merong maliliit, parang hindi ka nagaganahang tirahin. Unless kapag maliit yung panat din na dala-dala natin. Balo. Laki ng balo eh. Crocodile wooden fish. At ayun nga mga ka-adventure, tinira ko yung malaking balo dahil pangkilaw na rin daw ng mga crew. At hindi ko nga lang na-on yung camera or baliktad. Naka-on pala yung camera ng matagal tapos nung titirahin ko na, off pala ang sumunod na nangyari nung pag-click ko, kaya hindi ko siya nakuha na ng video. Pero move on, dito sa ating panibagong spot ay dito ako dati madalas makita ng mga malalaking dogtooth tuna pero medyo matamlay ng mga panahong ito, kaya antay-antay lang muna kung mayroon bang lalapit na mga posible nating matirang target. Pero pansinin nyo naman, sobrang dami ng mga bait fish. Panibagong pagsisid mga ka-adventure, at this time ako lang po isa, wala si Ken kasi busy na sa mga guest namin na nag-snorkeling, kaya ang pinakamalalim ko na sisid kapag ako lang po mag-isa ay mga 15 meters lang po. Abang-abang lang dito sa may cliff kung meron pa mga posibleng dadaang target. Walang isda dun sa may clip mga ka-adventure, kaya nag-move ako closer sa bangka, at this time inabot ako ng 18 meters naman ang aking pagstay sa ilalim or ang pagbaba ko sa bottom part, at nag-antay ng ilang segundo pa hanggang sa nakatanaw ako ng grupo ng mga slender unicorn, at nung nagkaroon ako ng perfect timing ay binawasan ko na rin.
Ayan mga ka-adventure, na-secure na natin ang ating naging ikatlong isda sa araw na ito. Slender unicorn po. At pagkatapos ko pong masecure ang isdang ito, ay same spot, bumalik ako doon sa area kung saan ko nakuha hanggang sa natanaw ko itong grupo ng mga bluefin trevally. Kaya lang naliliitan pa ako, hindi pa siya totally enough yung size para sa akin, kaya hinayaan ko na lang po muna. At sa dive namang ito mga ka-adventure ay galing na ako sa bangka at may nakita pa akong lapu-lapu, kaya nag-as ulit ako ng pana kasi malapit lang naman. At nung hinanap ko na po yung lapu-lapu or coral trout, hindi ko na makita. Buti na lang ay mayroon akong napansing dalawang bluefin or blue trevally na good size na po at hindi masyadong mailap, medyo malalim na nga lang, 15 meters. Kaya nung na-meet ko yung distansya dahil humarap sa akin at lumapit pa, itinira po natin. Kaya ito ang ating naging pang-apat at panghuling isda. At ito ang ating pong inihanda para sa ating pangmalupitang kinilaw. And that's enough hunting for today mga ka-adventure. Preparation time naman tayo at biyahe along the way papunta sa aming base camp. Ganyan yung mga malalaking tunay. Wala, hindi lang pakita. Sobrang ibang-iba talaga ang lasa ng isdang bagong huli tapos kikilawin ka agad mga ka-adventure. At hindi na nga lang ako nakapag-ikot sa Dumaguete. Maghahanap po sana ako ng tawag nilang tabon-tabon dahil yun yung isa sa mga talagang hinahanap ng main ingredients kapag kinilaw ang pinag-uusapan. Kasi na-try na natin yung bunga ng bakaw, bunga ng nyog, and then nag-try din tayo ng iba-ibang mga sangkap, pero yung tabon-tabon na lang ang hindi pa natin na-try. Kaya sa may mga meron dyan, baka naman. Common lang yung ating pong mga ricado na hinahanda. Sibuyas, kamatis, pipino, at sili, syempre, kalamansi, may konting lemon, suka, salt and pepper. At nilagyan ko po pala ng kaunting sesame oil yung ating pong kinilaw, which is pasok din sa panlasa nito mga banyaga. Kaya nagustuhan nila yung ating kinilaw na inihanda. Kaya panoorin nyo sa susunod na clip ang actual na pamimigay natin ng kinilaw. Isa sa main susi mga ka-adventure kung paano maging friendly yung ating ihahandang kinilaw is dapat yung mga ricados is hindi totally sobrang laki ang pagkakahiwa, lalong lalo na yung luya. Dapat pinong-pino pero nalalasahan pa rin siya.
What is it? Is that the fish? Yeah! I've been busy the whole time preparing it. Hey, hey, hey. Oh, ceviche. Give me your hand, give me your hand. Give me your hand. Joder. More. Very. Okay. Thank you. More. Of course. Thank you. Go. Go. It's good. Ceviche. Have you tried it before? No. You never tried this? No. Raw fish with vinegar with lime. Just one. It feels like as fresh as it can be, right? Is your one? More. Go. It's the fish, your fish? Yeah. Hindi ko na na-videohan nung pagpatapos kung paano naubos yung kinilaw. At syempre, nagtira ako ng para sa amin din sa crew hanggang sa makarating na kami dito sa aming base camp sa Balonbon area ng Linapakan. Okay? No, now I have pressure. I don't jump. I'm just gonna jump. You just I'm jump. gonna do a flip. Just make sure you jump out. You don't jump in, okay? Yeah, yeah. Like out. Yeah, out. Because in, you're still on the boat. So jump out. Woo! Oh! Sobrang saya at full experience ang talagang naranasan ng mga panauhing ito mga ka-adventure dahil nga praise the Lord sa napakagandang weather. As in, almost talagang zero swell or zero na alon yung amin pong naranasan. Kaya totally talagang na-enjoy nila itong pamamasyal dito sa ating mga pinagmamalaking isla. And so far, Palawan nga, halos kabilang tayo sa top contender na tinaguri ang the best islands in the world. It's your turn. Pop, 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 pop. Whoa! You see that? No. Yeah. There's pressure, there's pressure. Hey! Wow! I'm just gonna jump. No, that's Normally. okay. Just jump, just jump. Ew, ew. Chris, on beer? At syempre mga ka-adventure, ang talagang pinaka main susi kung paano naging successful ang isang biyahe, it's because of us Filipino na talagang ipinipamalas natin yung ating pagka sobrang warm welcome or hospitality na tinatawag pagdating sa pagpapakilala ng ating pong kultura sa mga banyaga at kung sino talaga tayo. Kaya sobrang nakaka-amaze lang din na itong mga to ay willing na makita yung kabilang side ng mundo at hindi lang destination ang pununtan nila dito kundi yung mga tao mismo. Ayun mga adventure, so bago pa tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating pong shoutout. Pero bago ang lahat, ayan, shoutout kay Corsi, Spearmaster, Sir Abraham, ayan. At shoutout po natin ating pinakauna nag-comment, si Landoy. Ang top 5 po natin sila Miss Ann Anian, Adonis Bislig Jr., M. Jas, Ricky Dalimuos, and si AJ Olivar. And syempre, shoutout din natin sila Miss Alin Tandog ng Hong Kong, Jennifer Kalainan, Joshua Humauas ng Ormoc, Mr. Salonga ng Pampanga, Noyax Auto Parts Trading, Team Sikihor, shoutout sa inyo tanan diha. Digong ng Dipolog, Tulits Mix Adventure, Jerry Saak TV ng Bolinao Pangasinan, EDR TV, Romeo Navella ng Sambales, Summer Sniper ng Panglao, Bohol, JM Gileto ng Boracay, Justoni ng Siaton, Kimpo and Mainit Family ng Germany, Aba and John Henry, Felix Mitante ng Barangay Napindan, Romeo Baril ng La Union, Miss Glenda Banstrow ng Perth, Australia,
Winston Gomez, Nomad Adventure, Respiro Wannabe, Miss Jean Amor, Rafi Bantilan, Lubayat Farm Resort, Miss Monet Paras, ng Hong Kong chapter, Daniel Todd ng Indang Cavite, Junior Retolita, Pinoy DIY 72, Charles Daniel Espina, Chadix Jutsu, yan, shoutout by. Roland Abraham ng Antipolo, Paul Hiralda Malingin ng Kalbayog, at Idol Terso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng General Santos City, Miss May ng Solid Harabas Hong Kong chapter, Miss Oliva Mendoza, Miss Edna and Tito Luis Uvugen, Miss Sarah Jenso, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Mimi Manaloto, Miss Binos and Joel Borilla ng Oceanside, California, Miss Jen Witherspoon, Miss Emma Gokong, Doc Stephanie Ferrer, Engineer Sherlyn, and Kuya Louie Abendaño, Miss Abby, and Pres Gamboa. Shoutout po sa inyo. Keep safe. God bless. Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Master Rich ng California, USA, by Albic and the Chicago Friends, Lipay Lifestyle, and by Roel Paras, Bro Roel Balabo, by Ramin and Farinas Family, Mar Reanzo ng Tikaw, Masbate, Oliver Baliao, Kapogi TV, Sandy Boy 99 or Saudi Boy 99, ayan. Maraming salamat palagi. Jason Palcuto, Miss Jabilin Dadula, Jeric Lisbo, MJ Sumag ng Rojas, Ariel Ducos ng Samar, Felipe Swa, Pain Expert One Life History, shoutout po, Yas G Kalinga ng Cavite, Handy De La Torre ng Escalante, Negros Occidental, Charis Oberes, at Elviente Adventures Vlog, Greggy TV ng Batangas, and si Romy Manongsong ng Quezon Province. At sa mga hindi po natin na shoutout, we'll see po sa ating susunod adventure. And that's it para sa unang bahagi ng ating adventure. Kaya maraming pong salamat and we'll see you sa ating susunod pong kabanata ng adventure natin pong ginawa. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!